Ituloy natin itong series ng ating pag-aaral, Learning from the Mistakes of Lot and Achan, sa kanilang mga naging dangerous decisions. At ang naroon tayo sa part kung saan sa naging buhay ni Achan, pinag-aaralan natin yung 7 symptoms of a fatal attraction. So number 1, na pag-aaralan natin, a fatal attraction never lies dormant. Number 2, a fatal attraction deafens us to God's work and voice. Number 3, a fatal attraction stimulates the growth of other sins within us. At number 4, a fatal attraction blinds us to encroaching danger. Ngayon, para sa ating bisita, Kuya Rito, ano ba talaga nangyari? Ano yung naging kasalanan ni Achan? Nag-ulit siya ng mga bagay na... Bali, ito yung panahon ni Joshua. After nilang pabagsakin yung wall of Jericho, sabi ng Lord, lahat ng maiipon ninyong, may mga items na kapag nakuha ninyo, inipon ninyo, those items are for the Lord. Okay, tapos ano nangyari? Kaya hindi sumunod si Achan sa inuutos ng Panginoon, kumuha siya ng mga bagay na pinagawa ng Panginoon. Kaya nung salakayin nila yung hay, natalo sila at nalagasan, namatayan pa sila ng 36 na mga sundalo. Dahil sa ginawa ni Achan, kaya napahamak ang buong Israel. Kaya nung malaman ni Joshua na natalo ang Israel, siya nanalangin sa Panginoon kung bakit nangyari ito. Kaya sinabi rin sa kanya ng Panginoon, mayroong hindi sumunod sa pinag-utos ko. Huwag kumuha ng anumang bagay mula sa Jericho. Yan ang utos ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, bukas haharap kayo sa akin at magkakaroon ng sapalaran mula sa mga lahi sa angkan, at doon lumabas yung lahi ni Achan. Siyang gumawa ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, kaya sila'y pinarusahan. Sabi ng Panginoon, babatuhin sila hanggang sa mamatay ang buong nilang sambahayan at sunugin ang lahat ng kanilang ari-arian. Ayan. So naging gayon na lamang yung ginawang pagpaparusa ng Lord kay Achan, maging sa kanyang pamilya. At according to sa kinuwento ni Kuya Lito, doon nga natin nakita, a fatal attraction never lies dormant. Meron na kasing greed si Achan sa kanyang puso. Nagkaroon na lamang siya ng pagkakataon para lumabas yung greed niya sa material possessions. Number 2, a fatal attraction deafens us to God's work and voice. Alam na naman ni Achan kung paano magalit ang Diyos eh. Una, may utos ang Diyos. At nakakita na siya ng example kung paano magalit ang Diyos, and yet hindi na nakita ni Achan yon. Number 3, a fatal attraction stimulates the growth of other sins within us. Nung magnakaw si Achan, pinagtakpan niya. So mula sa pagnanakaw, naging sinungaling na rin siya. At number 4, a fatal attraction blinds us to encroaching danger. Last time na pag-aralan natin, nung nagpapalabunutan na sila, kung sino among sa people yung gumawa ng kasalanan, alam ng Diyos. Pero binibigyan kasi ng Lord si Achan na umamin na eh. Kasi, nung magpalabunutan yung mga angkanan, nakuha yung angka na kinalalagay ni Achan. Nung mabunot yung nang magpalabunutan ulit, mayroong nakuha na mas malapit sa kamag-anakan ni Achan. Hanggang sa dumating ang time, panghuli, sa household ni Achan, siya na mismo ang nakabunot nung bato or anything na nagsasign, nagsisimbolize na kung sino man ang makabunot nun, yun ang may kasalanan. Hindi man lang siya umamin. Supposedly, nung papalapit na sa kanya yung yung bato, dapat inamin na niya eh. No? Knowing na alam naman natin kung paano magparusa ang Panginoon, especially ng mga panahon na yon. Gayon siya kung magpakita ng grace, ng mercy. Pero gayon din naman siya magpakita ng galit. Sinabi ni Paul yan eh, na kung paano raw magpakita ng pagmamahal ng Diyos, ganon din naman daw siya magpakita ng galit sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. At yun yung mismong nakita natin kay Achan. Even him, hindi niya na-realize kung ano yung danger na pinaglagyan niya sa kanyang sarili. At ito nga, alam natin na nangyari sa kwento ni Kuya Lito. Because of that, hindi lamang siyang napahamak. Maging yung Israel napahamak, yung mga soldiers. Kalit-liit na kalaban, hindi nila natalo because of that. Hindi lamang yun, alam natin, hindi lamang si Achan ang pinarusahan ng Panginoon.
kundi yung kanyang buong sambahayan. They all died because of one person. At doon natin nakita yung panglima. A fatal attraction infects and destroys those nearest us. Hindi lamang si Achan ang pinarusahan ng Diyos. Nadamay ang buo niyang pamilya. Ngayon siguro sa panahon natin ngayon, parang unfair naman yata. Nagkasala yung tatay, tapos yung buong pamilya ikukulong mo. Maaring merong mga unbelievers, especially kapag nabasa ito, yan ba ang Diyos? No? Yung ba ikanyo nyo righteous and loving God? Nagkasala yung isa, yung ama ng tahanan, tapos buong pamilya, pinarusahan niya. Kasi sa ngayon kasi hindi uubra yung ganun eh. Kung yung tao ang nagkasala, siya lang ay kukulong. Yung pamilya, dadalawin siya. Pero this time around, ito ang naging judgment ng Lord. Hindi lamang sa Achan, pati asawa niya, pati mga anak niya, hindi lamang yun, pati mga hayop na alaga nila, pati mga ari-arian nila, lahat i-obliterate. Kumbaga, in short, erase them. Burahin yung pamilyang yan. Just because of one person. Ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi siguro, hindi dumarating sa ganon, humahantong sa ganon, na kapag nagkasala isa, buong pamilyan, ikukulong, di ba? Pero, one way or the other, kapag nagkasala ba isa nakagawa ng kasalanan, nadadamay ba yung pamilya? Paano yun? Bigyan nga tayo ng example. Nang dahil sa kasalanan ng isa, yung pamilya na nadadamay. Bigyan tayo example. Kunyari, magnanakaw kayo sa isa man lang sa family ninyo. So, ang tingin nasa lahat sa inyo is gano'n na rin. Yung puno, siyang bunga. Oo nga, no? Meron yung ano, Oo nga naman. Yung pangalan nasisira, ano? may literal na dadamay, meron kung isang lugar yun sa parang tribe sila. Pag nakagawa ng kasalanan yung isa, pag gumanti naman yung Ayan. lahat damay. Ayan pang isa. Pangkat. Ayan. Yung gantihan, ano? Yung ubusan ng lahi. Ayan, okay. So kanina sabi ni Ate Mel, yung pangalan nasisira. No? Salvador baka mo? Man, lahi ng mga babaero yung mga yan. Itigil mo yung kalokohan na yan. Tapos kung hindi man na yan, ang gagantihan yung anak. Kung hindi man magantihan yung tatay, ang gagantihan yung asawa, yung mga anak. At alam natin nangyayari yan. Ano ba? Paano pa example? Sa mga pelikula, di ba maraming ganyan? Okay. Ayun nga, katulad ng sinabi mo, hindi magawa ng masama yung tao na yun. Yung ginagamit para maging tulay, para makagawa ng makaganti dun sa mga anak. Mga anak, ano? Basta, dun sa taken ba yan? Oo nga, ano? So ano pa? May examples. Halimbawa ko yung tatay ng isang pamilya, tapos na nakagawa siya ng kasalanan, is nakulong niya. So, apektado na yung pamilya niya kasi unang-una wala nang gagawin doon sa mga anak niya, Oo nga naman. sa asawa niya. Maaaring masira na rin talaga, wala nang magkahanap buhay. Oo nga, no? Yung magagawa, maaaring masira buhay ng mga bata kasi walang mag-guide sa kanila. Oo nga, no? Walang sasaway. Amen. Amen. Yan sa mga, di ba, balita sa atin. Paano na lang kami? Oo nga. Kasi, O, diba? puso rin patay, tapos napatay. Nakulong, napatay. Paano ng pamilya? Magdurusa ang pamilya one way or the other. Hindi man sa eksaktong katulad sa naging karanasan ni Achan, it happens today. Nangyayari siya sa atin. O kaya yung yung nagkasala yung isang member ng pamilya, kailangan mag-migrate sa ibang lugar, dala-dala lahat ng pamilya, yung mga anak, pag-aaral, naapektuhan, trabaho. Oo nga naman. Tagong-tagong. Damay talaga, no? Damay-damay. So, napakahirap. Napakahirap. So, tingnan pa natin. Ano pa makikita natin dito sa number 5? A fatal attraction infects and destroys those near to us. So, ika nga natin, sa binanggit natin kanina, we sense a twinge of injustice when we see all Israel punished. Kasi hindi lang naman sila eh, pati Israel pinanish ng Panginoon eh. Kasi ang sabi ng Lord doon, because Israel, merong nagawang mali ang Israel sa akin. Samantalang wala silang kaalam-alam. Isa nga lang kasing gumawa sa Achan eh. Tapos sabi ng Lord, Israel. Kung ako man, ano naman ang gawa natin kasalanan? No?
But we must remember that they had all entered a covenant with God. They had willingly agreed to be His people, to be faithful and obedient to Him. Ang Israel kasi tinitingnan ng Panginoon bilang one entity. Yun ngayon ang ano doon, yun yung complication. Parang pamilya nga eh. Sabi nga ninyo kanina sa example, pag merong isang makasalanan sa pamilya, kunyari Salvador, pag sinabi ng Salvador, wala na. Ay, pamilya ng mga babaero yan, sa mga lalakero or what. Samantalang hindi naman lahat kumuha nun. Let's say, isa lang naman. No? Rebilla baka mo? Mga babaero yung mga yan. Nasisira, ano? Isa lang yun. Pero yung buong pamilya ang tinitingnan. Ang ginajudge ng mga tao, buong pamilya. Di ba, buong pamilya? Ganon din kasing Israel. Hindi naman inisa-isa ng Panginoon ang covenant eh. Buong bansa, isa lang kayo. Isa. Kaya nung isa sa Israel, doon sa thousands of Israelis, isa ang gumawa ng masama, ang tinitingnan ng Panginoon doon, yung buong bansa. Napakahirap. Paano may maintain yung ganun? Ang tao pa naman iba't iba attitude, iba't iba karakter. Hindi mo mababantayan lahat. Hindi pa natin nababasa ang puso ng bawat isa. Hindi natin nababasa ang isip. Hindi lamang yun. Each and every moment, nagbabago isip natin. Ngayon mabait ka eh. Maya-maya masungit ka na. Kanina nakangiti ka. Ngayon galit ka na kagad for some reason. Ang tao pa naman ganun tayo, no? Isa madaling magalit, isa mabagal magalit. Paano mo ngayon kukontrolin yan? At yun mismo ang nangyari sa Israel. Pero titignan natin, magde-delve deeper tayo sa nangyari kay Achan, doon sa mismong circumstance. So dito sa eksenang ito, it was a unique arrangement. God looked at them as a part of a unit. Each one's sin affected the whole. They had entered this agreement willingly and freely, and God had taken it seriously. No matter, di ba sinabi sa, no wonder, sinabi sa Bible, sa aklat ng James, kapag sumagot daw tayo, yes or no. Ano mang sagot daw na higit pa sa yes or no, galing na sa kaaway. Biblia nagsabi, hindi ako. Napakahigpit ng Biblia, no? Hindi pwedeng, siguro, oo, hindi, no? Sa mata ng Diyos, kung oo. Kung hindi, hindi. Huwag kang lumagay sa gitna. Walang kinaibahan dun sa aklat ng Revelation. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Kung maligamgam ka, isusuka kita, sinabi ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Panginoon yung half-hearted. Ayaw niya. Anyway, sino sa atin ang gusto natin half-hearted? Naturing ang girlfriend mo, tapos dalawa nasa puso. Ikaw, Alex, gusto mo ba yun? Half-hearted? Ano, mahal mo ba ako? Half-half, sinuunos-unos. Asan yung isa? Asan yung kalahati? Di ba mag-iisip ka ngayon, ba? Mukhang meron pa yata akong kaagaw dito or what? Sino sa atin ang gusto yung kalahati lang? Gusto natin pag minahal tayo 100%, di ba? Ang Lord ganun din siya. 100%. Kaya sabi niya, no one can serve two masters. No way. Hindi posible ng isang tao daw mag-serve sa two masters. Kasi pag dalawa raw yung sineservan mo, ang katotohanan, yung isa dinidespise mo. Yung isa mahal mo, isa dinidespise mo. Kumbaga, isa ginagamit mo lang, pero hindi mo mahal. Yung isa lang ang mahal mo dun sa dalawa. Kaya sabi ng Lord, mamili ka, isa lang. Ako o ang iba. So dito nakita natin, ang naging master ni Achan, sino? Siyempre, kayamanan. Sabi natin, habang ninanakaw ni Achan yung di ba? Nag-uumit siya. Hindi ba nakikita ng Diyos yung ginagawa niya? Alam niya, omniscient ang Diyos. All-seeing ang Diyos. And yet, nagnanakaw pa rin siya. Para bang walang Diyos na nakatingin sa kanya. Hindi lamang yon, para walang angels around. Alam natin na mga angels, they are watchers. Sinabi sa Biblia yun, napag-aralan natin, angels are watchers. They watch over us. Isipin mo, nandyan na ang Diyos, nandyan pa ang angels. So habang nagnanakaw si Achan, nakatingin lahat yun, na para bang kay Achan by that time, because of greed, because of the love of the treasure na gusto niyang kunin na hindi naman kanya, nabulagan siya. Yun ang hirap. Di ba sabi nga natin doon sa mga nakaraang pag-aaral natin, yung something na gusto mo, alam mo namang mali, wala kang pakikinggan eh. Itigil mo yung ginagawa mo, no? Isang araw kakatok na lang si bato dyan, sige.
Ay, bahala sila. Pumakita pa nila ako or what. Yung bang magawa mo lang ang gusto mo, di ba? Yung bang fear dun sa impending na parusa, nawawala. Until such time, ayan na yung parusa. Lagot ka ngayon. Wala ka na ang kawala. So, when we read that his family was killed with him, we are further prompted to shout, not fair. Yun ang pwedeng sabihin nga ng tao. Bakit buong pamilya? Not fair. Anyway, sinabi naman sa batas din, sa Old Testament, sa Deuteronomy, fathers shall not be put to death for their sons, nor shall sons be put to death for their fathers. Everyone shall be put to death for his own sin. Sinabi naman sa Deuteronomy yun. Hindi pwedeng parusahan yung ama nang dahil sa kasalanan ng anak and vice versa. Pero bakit yata sa pagkakataong ito, iba ang nangyari? Buong pamilya pinarusahan ng ating Panginoon. So, since this was part of the law, which Joshua knew thoroughly, alam nilang lahat, maging sa Joshua, it seems to indicate that Achan's family was involved in his scheme. Pinag-aralan to ng mga theologian. Why? Kasi ang Diyos na rin na nagsabi, hindi parurusahan yung pamilya nang dahil sa ginawa ng tatay. Hindi parurusahan yung tatay nang dahil sa ginawa ng anak. Pero why? Parang binali yata ng Diyos yung kanyang sinabi. According sa mga pinag-aralan natin sa theology, hindi nagbabago ang Diyos. Yung sinabi niya. Pero this time around, bakit? So, pinag-aralan ng mga theologians, malaking possibility sa ginawa ni Achan, may kinalaman yung pamilya niya. Saan ba itinago ni Achan yung kayamanan? Itinago ni Achan yung kayamanan yung ninakaw niya sa tent nila. Let's say this is our tent, malaki pa nga ito. Diyan mismo naghukay siya sa tent dito, sa tinitirahan natin. Inilibing niya doon. Unless siguro, pinala, mag-shopping muna kayo ng mga bata. Sige, mag-shopping kayo ng kambing, bahala kayo. Kahit maghapon, sige, pumapayag ako. So, ikaw ng mga theologians, maaari, malaking possibility. Kaya idinawit ng Panginoon sa parusa yung kanyang pamilya. They know something. Kasi sinabi sinama niya sa kanyang mga ari-arian, yung ninakaw niya. Alam mo pamilya niya. Meron ba makakalusot sa babae? Tell me, sa mga may asawa, meron ba makakalusot sa kanila? Especially sa loob ng tahanan mismo, nangyayari ang isang bagay. Meron ba? Hindi Hindi makakalusot yan. Matalas ang pang-amoy ng mga babae kasi To be honest with you, matalas ang pang-amoy ng mga babae. Meron silang gift, no? Sa pang-amoy. Ekstrang pang-amoy. Sa mga kalokohang ginagawa ni Mister. To be honest with you, yun yung something na meron sila. Oh, alam nila yan. Pag medyo nagbago ang tono niya mga yan, aminin mo na lang. Meron ka something kasing ginawa. Sa kakaiba. So, it would have been difficult for Achan to dig a hole in his tent, deposit several large objects. Ginto pa makakalagpas kay Mrs. Alahas. Di ba isa raw sa ninako ni Achan yung balabal na galing sa Babylonia, na punong-puno ng mga hiyas ng ginto. Saka nakakita, siguro ilang kilo yun, ano? Robe na punong-puno ng alahas, galing pa ng Babylonia. Makakaligtas ba yung mga yan? Sa matalas na mata ni Mrs. And then cover them up with his family knowing. Apparently, they were part of the conspiracy to remain silent. Here, we see another tragic outcome of refusing to address a fatal attraction. It infects those around us. Bigyan ko example sa mga Pilipino. Alam mo na, bumabatak yung anak mo eh. Gagamitin yung term kasi yun, lagi ko naririnig yun sa TV eh. No? Buntis! Bumabatak, huli. Ang dami ko natututunan ng mga salita ngayon mga kapatid because of the news. Itong taon na to. Kita niyo yun, sariling anak kasi eh. Anong gagawin? Siyempre, pinagtatakpan, di ba? Pinagtatakpan.
Hindi lang siguro Pilipino, lahat na ng tao sa balat-balat ng lupa. Kapag mahal mo sa buhay ang gumagawa ng kalokohan, pinagtatakpan. O kuya, di ba, nagkaroon ng palabulutan. Wala man lang isa sa pamilya na nasabi, oh, kinuha ni tatay. Ito, di ba, wala. Nanahimik lang sila lahat. Amen. Kundi man, hindi lamang sa Achan, yung misis niya, magtataka na, ba't parang yung bato yata? Bato talaga eh. Si bato eh. Ba't parang papalapit sa atin si bato? Parang, dalawang pamilya na lang ito, kuya mo, saka ikaw ah. Yung bang, siyempre, magkakaroon ka na ng agam-agam, teka muna, something fish is going on here. No? And yet, walang pumiyok ni isa. Walang pumiyok. So, malakas ngayon ang possibility, according sa mga theologians, they knew something. Ayaw nila magsalita. Ako, I believe, it's so much possible kasi nangyayari siya sa buhay natin ngayon. Ako, ang dami ko nakitang ganyan eh. Ang dami ko nakitang ganyan. Pag sumisira ng buhay ng ibang buhay yung anak, wala lang, parang walang nangyayari, hindi man lang sawayan or what. Nung ito na ngayon yung mga otoridad para hulihin, pagtatakpan pa, hindi po siya bumabatak or what. Ang dami ko nakitang ganyan, and to be honest with you, ayoko ng ganun. Hindi kasi ako naniniwala sa kampihan system eh, especially kung kasalanan ng pinag-uusapan. Kung mali, mali. Nakita ko yan nung una, sa mga magulang, sa mga anak, edi mag-aaway yung mga bata. Di ba? Mag-aaway. Pag nag-aaway yung mga bata, ang susunod yun, yung mga magulang na magkakaaway na rin. How come? Hindi ba pwedeng yung away sa mga bata na lang? Alamin, sino ba talaga o sino ang unang ng batok? Ikaw ang unang bumatok sa kanya o binatukan kanya muna or what? Lalabas naman yung totoo dun eh. Kasi ang tendency ng mga magulang, kampihan kaagad ang anak without even asking sino ba talaga ang may sala. Kampihan system. Kampihan system, alam mo ng salbahe, kailangang paluin ng batas. Kaso kasi kamag-anak ko kasi. Hindi mo inisip yung naging perwisyo sa ibang pamilya. Biblical yan eh. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag gumawa ng kasalanan, dapat parusahan ng batas. Kapag pinagtatakpan mo yan, you are against the law. Against God and against the law na meron sa lupa. At malaki ang possibility na ganun mismo nangyari sa sitwasyon na pinag-uusapan natin ngayon. Sabi nga ni Kuya dito, bakit maging yung mga bata, yung mga misis, yung mga bata, wala man lang sinabi. The values of parents are learned by their children. Achan's newfound wealth couldn't help but make life better, syempre, for everyone involved, could it? Lahat sila, buong pamilya, aalwan ng buhay bigla. Is it possible to believe that Achan's greed was not noticed by his family? Sarili mong mahal sa buhay, hindi mo alam ang attitude sa isang bagay. Failure kasi yung kung hindi mo pa alam, hindi mo pa kilala. Failure. Halimbawa sa mga bata, bilang magulang alam natin ang attitude ng mga bata, di ba? Characters nila. Iba-ibang karakter ng mga bata eh. Merong isa masungit, isa masayahin, isa tahimik, isa maingay. Alam mo na kaagad yan eh. Alam mo rin ang taste nila. Kasi anak mo eh. Vice versa, ganun din sa magulang, kilala ng mga bata. Ay, wag mong lagyan ng wag mong lagyan ng konting betchin. Damihan mo kasi mahilig sa betchin si tatay. Di ba nalalaman? Alam mo rin eh, huwag kang maingay pag natutulog sa tatay ha. Kasi malakas maghihilik yan. Ayaw nyo na merong sumasapaw sa hilik niya. No? Alam mo eh, pamilya eh. Pamilya. Ngayon dito sa pinag-aralan natin, hindi pwedeng hindi napansin ng mga bata sa mga magulang nila yung karakter na meron ng mga magulang. Even us, alam naman natin ang karakter ng mga magulang natin, di ba? Alam mo kung matampuhin si inay eh. Uy, batiin mo si nanay sa sa birthday niya kasi lagot ka dyan. Kasi alam mo eh, nanay mo yun eh. Si tatay, wag mong hahawakin yung manok ha. Tayo, walang vitamins, yung mga manok, puro vitamins. Kaya wag mong gagawin tinola yan or what. Di ba? Kilala mo yung tatay mo eh. Kilala mo siya eh. Pero dito nakita natin na nahimik silang lahat.
dun sa ginawang kalokohan ng kanilang tatay. So is it possible to believe that Achan's greed was not noticed by his family? His own covetous passions were being conveyed daily to his own children. Hindi naman minsanan lang yun eh. Laging lumalabas sa bibig yan eh. Di ba sabi nga nila yung laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Yung bang tipong, nyo, makakuha lang ako ng pagkakataon talaga. Yari sa akin yan. Di ba? Sa pamilya, ganun eh. Kasi open ka magsalita eh. So alam ng family mo, especially ng pamilya mo, kung ano ka, kung sino ka, anong laman ng puso mo, because you're always talking. You're always talking. So one way or the other, meron nababanggit sa Achan about these things. Halimbawa, inggit. Nakabili na naman ng bagong kalabaw yung kapitbahay. Ang bihira tayo. Isang kambing, wala. Kasi nung araw kasi, wala pa namang kung ano doon. Mga hayop lang naman nung araw ang kayamanan eh. Di ba? Umani na naman sila ng kamote. Isang katerbang kamote na naman. Samantalang tayo. Talbos! Yung mga yung inggit. Nagsisimula yan sa ganyan eh. Lagi mong pinapansin yung kapitbahay. Bago na naman. Bago na naman ang tsinelas niya. Yari pa sa balat ng kambing. Yo, look at that. Di ba? May mga taong napaka-vocal, halatang halata kung inggitero eh. Halatang halata. Kung hindi mo man makikita sa kilos, lumalabas sa bibig. So malaki ang possibility, their children, yung children ni Achan, maging ang kanyang asawa, silang lahat, they know each other. And especially yung tatay. Yung kahinaan ng kanilang ama. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin petty theft ang nangyari. Kasi hindi naman petty yung naging kaparusahan eh. Hindi ba? Execution, buong pamilya pinag-usapan natin. So hindi petty theft. Yun nangyari dito. Major crime against the Lord. So, before we dismiss the offense as petty theft, remember that as a result of Achan's sin, as many as 36 daddies didn't come home, and 36 lost sons, fathers, and husbands. Kasi 36 yung namatay nang lumusob sila sa Ai, napakalit na lugar. And yet hindi lang nagapi. Sila ang nagapi, hinabol pa sila. Yung namatay na 36 na yon, hindi sila solo na 36. They are families. Maraming naapektuhan nang dahil sa ginawa ni Achan. May mga sons, may mga fathers, may mga husbands. Siguro meron pa dyan, ikakasal na lang eh. After nitong namin sa Ai, kasi maliit na lugar lang naman ito, matapos namin mag-celebrate sa battle because mananalo kami, I'm sure. Pagbalik ko sa aming kampo, magpapakasal na kami ni Maming. Walang kasalang nangyari because namatay si Tikbo sa labanan. Because of what? Because of Achan. And so on and so forth. Hindi lamang yon. Kasi nga yung Ai, napakaliit. Napakaliit ng Ai. Kailan lamang natalo lang Jericho nang wala man lang dugo na dumanak para bumagsak yung wall. Faith in the Lord. Sumunod lamang sila sa Panginoon. Bumagsak yung wall of Jericho. But this time around, maliit na lugar, kakunting tao hindi na nagawang supilin because of Achan, because of the sin of Achan. So because of that, syempre, ano mangyayari sa army? The entire army was demoralized. And in danger of being attacked by other armies who would gain courage from Ai's victory over Israel. God's protection had been removed from them. An entire nation was now in great danger. Makikita natin sa history na Israel, kapag ang Israel masunurin sa Panginoon, nananalo. Kahit gaano pagka-great yung challenge, gaano man ka-great yung enemy, they always win. But this time around, kalit-lit na bansa or lugar, hindi na nagapi, simply because tinanggal ng Panginoon yung kanyang protection. That's what matters most, mga kapatid. Kinakailangan yung protection ng Panginoon sa bawat isa atin. Kaya nga sabi ni David, isa sa paborito kong verse, lagi kong ginakot, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because thou art with me. No fear. No fear kasi kasama mo ang Panginoon. Kahit yung mga matatalim na fangs ng kalaban,
nakaamba sa'yo, you will not fear because God is with you. At ganun kasi ang Israel. Pero imagine, nang tanggalin lang ng Panginoon ng konti yung kanyang protection, nilapang sila na napakalit na hayop. Okay lang sa atin, nilapa ng leon. Nakatakot talaga yun, di ba? Leon eh. Sino ka ba naman? Kung nilapa ng kuting, sila nilapa sila ng kuting eh. Hindi ba nakakahiya yung ganun? Nilapa sila ng kuting. Paano hindi ma-demoralize? Ang Israel pa naman, pag na-demoralize ang army, napaka-susceptible talaga nila. Hindi lamang sa matakot sa mga sa kalaban, they are very susceptible na minsan makipag-ayos sa kalaban. Makipag-ayos na lang tayo. Di ba may nangyaring ganyan, yung isang message? Kasi nanangan lamang siya sa lakas niya, hindi sa lakas ng Panginoon. Nag-isip siya ngayon, makipag-peace pact sa mga tao na gusto ng Panginoon, lipulin nila. And that was a terrible sin. At pinarusahan din sila ng ating Lord. So why? Because one man refused to address a sinful passion in his life. It destroyed not only his own life and family, but also 36 others. Kung yung 36 na namatay na yun, may kanya-kanyang pamilya, 36 or 37 families na pinag-usapan natin nagluluksa. So bagay, yung ika-37 na family, hindi na magluluksa kasi patay na sila eh. The whole family of Achan, they're all dead. Pero yung 36 na walang kinalaman, kawawa, nakakaawa naman. Parang plague, ganyan yung plague eh. Walang sinisino. Naalala ko na malita ko noon, nagkaroon ng legend. No, siyempre, alam naman ang tao mahilig sa mga kwentuhan na puro dagdag. Yung mga minsan yung mga kwento-kwentuhan na nagiging myth, nagiging alamat, no? Anyway, ang kwento noon, kasi nauso may namamatay sa barangay. May nang kwento ng mga magagaling na mga matatanda. Alas 12 raw ng gabi, may kumakatok. Yung daw magbubukas ng pintuan, namamatay. Siyempre, ako nung bata ako by that time, nakakatakot naman. Hindi ako makatulog nun eh. Yung konting kaluskos sa labas, inisip mo, baka si kamatayan na eh. At kayo naman ang susunod na dadalawin or what? No? Pero it turns out, na malaki na ako na-realize ko, because of other stories, mga backstories patungkol sa mga nangyari ng araw. Totoo, may mga nangangamatay by that time. But because there is a plague, merong sakit. Naalala niyo yung E. coli? Yung sa Baguio ba yan? Yung nga ba yung E. coli? Yung mga dumalaw sa sa lamay, nangamatay isa-isa. Dahil ba si kamatayan sumama sa kanila pauwi ng bahay or what? Bakit nangangamatay yung mga sumama sa lamay? Merong sakit, di ba? Dinapuan sila ng plague. They died one by one. Dito makikita natin hindi E. coli. Hindi yung mga karumal-dumal na disease ang dumapo sa kanila. Disease on this planet. But it is something na walang gamot. And that is the sin na taglay ni Achan. Wala silang malay. Pero nakasama sila, no? Na pinarusahan ng ating Panginoon. Anything na gusto niyo idagdag or question? So sige. Isang natin, di ba nung magkasala si Adan si Eva, di ba lahat tayo? May sa kasalanan sa ginawa nila. Of course, kasi yung dugo nila, yung sinful blood ni Adam sa ni Eve, yun yung same blood na meron tayo sa ngayon. Kaya kinakailangan natin ma-born again, ipanganak sa bagong pamilya, and that is the family of the Lord Jesus Christ, kung saan walang bahid dungis yung kanyang dugo. Ibang bloodline na meron ng isang Kristiyano. Kasi yung dating bloodline, which is from Adam and Eve, marumi because of sin. So we must be born again sa bagong pamilya, and that is the family of God. At yung dugo ni Jesus ngayon na nananaligtay sa atin, yung kalinisan ng kanyang dugo. Last, when we lose control of our lives, our friends and loved ones are often injured in the crash. Sa mga nagdadrive, kapag tayo naging careless, hindi lamang naman tayo mapapahamak pati yung mga sakay natin. Ilan na yung nababalitaan natin mga bus na lalaglag sa ravine. Sa India, madalas yung mga nagpapabara-bara sa pagdadrive,
pag nalaglag yung bus, lahat ng sakay niya patay. At maraming ganyang sa atin meron din, di ba? Nang dahil lang sa driver, yung sangkaterbang taong sakay niya, patay lahat. Yun yung responsibility na dapat laging sinasaalang-alang ng tao. It's not only you. It's not only you, kundi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Katulad po sa nangyari sa ginawa ni Achan. Napahamak siya, napahamak yung pamilya niya, napahamak yung 36 Israelites, at nasa bingit ng kapahamakan ang mismong bansa, ang Israel. Dahil kapag nabalitaan nga naman ng many enemies around them, yun nangyari sa Ai, magkakaroon ng lakas ng loob yung mga yon. Wala naman palang binatbat yung mga yan eh. Gagamitin ko yung term, yung term na mundo. Binuenas lang yung mga yan. Nung makubkob nila ang Jordan, ang Jericho, binuenas lang sila. Ang mundo pa naman ganyan, di ba? Swerte, lucky, buenas. Laging nagiging ganun eksena kapag nagkasala Israel. Pag niloob ng Panginoon na bilang pamalo, ang ginagamit niya yung mga enemies around Israel. Lumalakas ang loob ng mga kalaban ng Israel. At yun mismo ang sitwasyon nila by this time. Kaya nga ganun na lamang kung mag-pray si di ba? Si Joshua. Lord, alalahanin po ninyo. Kasi po, pangalan po din po ninyo, Panginoon, na nakasalalay dito. Ano sasabihin nila sa inyo, Panginoon, ang aming Diyos? Which is true. Ang una kasi nayuyurakan yung pangalan ng Diyos, di ba? Hindi mo, yan ba mga Christians? Yeah, right. Mga burn again. Mga burn again yung mga yan. Diyos kaagad na nayuyurakan nila. Pangalawa na lamang tayo at yung mga tao around us. At yun mismo yung kinalalagyan ng Israel by that time. Achan was not the last person to lose far more than gold when his life careened madly out of control. Far more than just our own family and reputation are at stake. See, imagine, pinag-uusapan natin sa Achan. Nangyari ito many thousands of years ago. And yet, kapag sinabi nating Achan, ano yung pag-uusapan natin? Yung ginawa niya. Yung ginawa niya. Yun ang mahirap. Sabi nga natin kanina sa example ng isa sa inyo, yung pangalan kasi nasisira eh. Diba? Na pag sinabing Salvador, mga babaero yung mga yan. Nalalahat. Wala na yung isa, matagal nang yumao yung taong yun na nakilala sa ganong klase ng buhay. And yet, yung pangalan kasi, yun yung tinatawag na stigmatized. Stigmatized yung mga pangalan. At yun mismo nangyari kay Achan. Because of that, nagkaroon ng stigma yung kanyang pangalan. Na kapag nabasa mo yung Achan, isa kagad ang maiisip mo. Hindi naman yung pagnanakaw. Yung kapahamakang dinanas ng Israel because of him. Maging yung kanyang pamilya. So hindi lamang yan, kasi panglima po itong pinag-aralan natin. Ulitin ko po. A fatal attraction never lies dormant. A fatal attraction deafens us to God's work and voice. A fatal attraction stimulates the growth of other sins within us. A fatal attraction blinds us to encroaching danger. At ngayon po yung pinag-usapan natin, number 5. A fatal attraction infects and destroys those nearest us. Next time po, next Friday, pag-uusapan naman natin yung number 6. And that is, a fatal attraction shames God and His people. Sang-ayon pa rin sa naging experience ng Israel. Meron kang gustong itanong or karagdagan? Question? Kuyang, sige. Gusto ko lang ma-emphasize yung presence ng Lord sa bawat. Gano'n ka-importante yung God's protection sa bawat sa atin. Yung pinadala kasi, bago sila nagpadala ng soldier doon sa Ai, in-scout mo yan parang sa Jericho. Nagkaroon sila ulit ng scout. And definitely, pag in-scout mo yan, may mga well plan yan. Kung paano mapasok yan. Well plan, kaya alam na kung gano'ng karami papasok Pangalawa, yung experience kasi ng Israel sa pakikinig mo, andun na Kumbaga sa napaka mahuhusay sila sa pakipag-away. At pangatlo, yung kanilang moral, napakataas. Kasi, compare mo yung Jericho doon sa Ai, ay talagang kalingkingan lang talaga. Kung baka ando din yung motiva nila ng, sige na, sigurin. And yet, without the presence of God, walang mangyayari doon sa lahat ng kanilang nalalaman. So, in application,
hindi yung ating expertise, hindi yung ating education, hindi yung ating mga nalalaman, ang at the end, ang siyang magiging way natin para maging successful tayo. It is Amen. God's presence. Amen. Yung protection pa din. Pag nawala ka doon, lahat ng napag-aralan mo, lahat ng na-achieve mo, baliwala yan. Baliwala. And we need always God's protection. Oo nga naman. Sabi nga, di ba, not by might nor human power, but by God's Spirit. Okay, maraming salamat. Ano pa po? Pwede pa tayo magdagdag? Diyan po natin makita na yung Israel, asa lang sa proteksyon ng ating Panginoon. Kasi nung natalo sila, nanghina na sila ng loob. Oo nga. Inisip nila na wala na, pinabayaan na sila ng Panginoon. Amen. So, ang Lord lang talagang source ng victory. Ano pa? Okay. Nawa. Meron kayong gustong sabihin or question? Pwede po kayong mag-comment. Baka merong part na medyo malabo or, gusto nating mas hukayin pa. Walang problema. Sa buhay natin, di ba kuya, kahit na anong ingat mo, kahit na anong paghahanda ang gawin mo, merong parang unknown na something o na mangyayari, which is doon pumapasok ang ating Panginoon. May mga bagay na hindi talaga tayo, hindi natin alam lahat ng baga. Kahit na anong paghahanda o kahit na anong plano, merong external na forces or doon po ang kapangyarihan ng hindi ba Yung mga bagay na hindi na humanly possible, kumbaga impossible na sa atin. Pero alam ni God. Oo nga. Amen. Ano pa po? Kuya Joey, meron akong gusto idagdag? Bukod sa pangiti. Okay. Kuya Lemuel. Yung nabanggit ni Jay Burkin about sa protection is at nakikita natin kahit nandiyan lahat ng protection at nandiyan lahat yung wisdom na ibigay sa ating Panginoon, kung yung sarili about doon sa ginawa ni Ikan, nagkasala siya, doon nagkaroon ng ng pagpipigil doon sa protection na nangyari. Kasi yung pagkakasala, yun nagkaroon ng effective yung mga plan niya, same time, Israel. So nakikita natin yung kasalanan mismo ang talagang puro-tulo ng lahat. Kahit sabihin natin yung plan ka na, alam mo na lahat kung anong dapat mong gawin. Oriented ka na lahat, kita mo na lahat. Nandun yung protection ng Panginoon. Pero yung tao, sa kwalila, meron ginawa siyang hindi kalugod sa ating Panginoon. At yun naging cause ng bakit yung pagpapala dapat magbuhay niya. Pero hindi nagsampa sa mga buhay po natin mga buhay. Kahit sabihin natin, we are already belong to the Christ family. Nandun na yung pan natin, service sa atin. Pero sa sarili natin, kung nakikita natin na, yes, we are graced by mercy, nandun tayo na nangangan. Pero kung sarili natin, alam natin na marami tayong kasalanan, nakikita natin yung hirap natin na lumago, hirap natin na umusad, dahil alam natin na meron tayong mga kasalanan sa ating mga puso na kinikip pa. At nakikita natin sa mga ginagap natin Panginoon, papatos simbahan. Nakikita natin yung mga ginagap natin Panginoon, they are really na-utilize dahil they are actually submitted totally to the Panginoon. Nakita natin yung kapangyarihan ng Lord sa kanila, sa buhay nila, at doon sa way nila to evangelize, to proclaim the word, nakita natin na effective and efficient. So doon din sa buhay ng bawat isa. Nakikita natin, yung pag-aaral natin is like a mirror para sa ating mga sarili. Malaking bagay talaga yung pagpipigil sa sarili, Kung kukunin na sana ni Ikan Kasi yung bunga ng espiritu na pagpipigil sa sarili na wala Diba? Question lang kuya. Okay. Palagay niyo po kaya mag-iiba kayo kung before na lumusod na sila sa nag-consult muna sila sa ating Panginoon? Malaking possibility. Malaking possibility. So we need to consult in every decision. Oo nga Dapat lang talaga. Bago natin sigihan to, baka mayroon munang gusto mag-confess. Parang gano'n. Oo nga naman. Siyempre, pag itanong sa Panginoon, sabihin, huwag na kayong tumulong, mapahamak lang kayo kasi may gumawa ng hindi maganda, hindi sumunod sa utos ko. Or i-deal muna yon, Sa isang parallel story, kung gano'n ang ginawa nila, malaki sana mag-epekto, Parang yung lagi natin pag-usapang parallel story ni Adam sa ni Eve. Nung kinakastigo sila ng Panginoon, pwede namang umamin na kaagad, magsisi sila, di ba, by that time. Hindi ba nagturuan? Ako, sorry Lord, kumagat ako talaga. Patawarin mo kami, Panginoon, kumagat kami lahat. Kaso walang ganun eksena Kaso yun yung parallel story na hindi nangyari. Pero kung ganun na nag-eksena, maganda sana There and then
Meron sanang restoration no? Yung kasi nagtapa po yan. Oo nga eh. Kay Ikan kasi hindi rin nangyari yun eh. Yun yung mga parallel story na maganda sana kung nangyari sila eh. But sadly hindi nangyari. So, nangyari yung mga pinag-uusapan natin. Ano pa? Maraming parallel story ang buhay. Hindi ba? Doon pumapasok yung pag nagawa mo na, sana pala, hindi ko no? Kumuwan kasi ako eh. Di ba? Doon pumapasok yung mga parallel stories eh. Naku, hindi sana ako maliwa eh. Sana kumanan ako eh. Di ba? Kasi lumalabas yung mga parallel story kapag yan na kasabay yun ng pagsisisi eh. Sayang, no? Sana hindi ako kumagat or what? Kasi yan eh. So, face it. Face it. Mayroon kayong gusto sabihin dyan? Alin? Wala lang kuya. Relate ko lang yung sige. pagkakabangga ng sasakyan mo. Pagkakabangga nung nakaraan, kasi sinasabi ko kay Kuya William, sa ulo ka na dumaan. Pinili niyang dumaan ng pahan. Kaya yan. Sumunod sa utos. So, yung pala yung parallel story nun, Okay. Maraming salamat sa iyong honesty. Tuhan, uruba na tayo. Dumaan pa rin siya sa pahan. So, anong nangyari na yon? Sabi ko na nga ba eh. Ayan. So, ang doon, ang moral ng story, Dapat sumunod sa asawa. di ba? Tapos ko yan, kita ko eh. December. Kaya favor na. So, mula noon, sumusunod ka na kagad. Okay. Okay. Nakaka ng ng butos. Oo nga.